Masarap doon sa tindahan na yon, sa susunod. Ah, may nanganak sa dormitoryo ng mga babae. Tulungan niyo ako. Ang bingi na yan, ang bastos. Hindi ko alam kung kaninong lalaki yan. Ah, Yun, Shen, wag mong sisihin si Mama. Hindi pwedeng mawala ng tagapagmana ang pamilya Fu. Ang babaeng nahanap ko, dapat nasa hotel na. Si Huhuan ay seryosong lumabag sa patakaran. Matapos pag-usapan ng school committee, napagdesisyonan na siya ay patalsikin. Bebs, huwag kang matakot. Ikaw lang ang pamilya ni Mama. Kahit mag-isa lang si Mama, palalakihin pa rin kita ng maayos. Ang market value ng Huanyu Group ay patuloy na tumataas at ang global share ay patuloy ding lumalaki. Ay, anong nangyayari dito? Ano yan? Ang firewall ng kumpanya ay napakakomplikado. Kahit ang pinakamagaling na hacker sa mundo, ay hindi ito kayang pasukin. Ang virus na panda hinahanap si Tatay ay nakapasok pa rin. Ang galing ng virus na yan. Kung ipapaalam yan sa publiko, hindi ba tapos na ang kumpanya natin? Itigil ang pagulat. Nagtulong-tulong ang lahat ng departamento sa counter-surveillance at nahanap ang hacker sa loob ng isang oras. Opo. Madali lang yun. Ngayon, lahat ng computer sa syudad. Makikita na ang notice ko na naghahanap ng tatay. Daddy, nasaan ka na ba? Pag nahanap ko na si Daddy, yung mga bagay tulad ng rehistro ng pamilya, hindi ba agad-agad na maayos yun? Hindi na kailangan ni Mommy mamalimos sa mga kindergarten para tanggapin ako. Emmy. Juan, anong kalokohan na naman yung ginagawa mo? Wala naman po. Pupunta muna si Mommy sa kindergarten. Maging mabait ka at dito ka lang sa bahay, ha? Ha? Hihihihihihi. Ikaw yung hacker na gumawa ng panda virus? Ito. Abay, bata pa lang ito. Emmy. Nandito ka para magpa-disinfect ng virus sa kin, di ba? Boss Fu, ang posture ninyong dalawa, magkamukhang magkamukha. At saka, isang ganyang kagaling na virus, ay talagang gawa lang pala ng isang bata. Kaya po, Ikaw ba talaga ang gumawa ng virus na yun? Di ako naniniwala, maliban na lang kung sumama ka sa ospital para magpa-test. Sige, tara. Sinong matatakot kanino? Hindi naman kailangan ng dugo sa IQ test, di ba? Hindi kaya ginagamit lang ng dalawang yan ang pagkakataon para ibenta ang bata? Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hehe. Anak ko talaga? Baka yung babae 5 taon na ang nakalipas?
Direktang kamag-ana, 99.9%. Sabi ko na nga ba, ang talino niya, ay parehong-pareho kay Boss Fu. Boss Fu, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Fu sa loob ng 28 henerasyon. Sa wakas, may tagapagmana na kayo. Binabati kita, Boss Fu. Binabati kita, young master. Bobby, nasaan si Mama? Nasaan ang bata? Siya ang nag-isang tagapagmana ng pamilya Fu. Hanapin siya sa buong syudad. Huwag ninyong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Opo. Kailangan ko munang sabihin ito kay Mama. Yung babaeng ipinakilala ko sa'yo noon, hindi naman siya pumunta. Ay, saan ka galing, bata? Salamat, bata. Ay, dumudugo na to. Nasaan ang daddy at mommy mo? Walang daddy si Juan. Mommy lang. Kahit hindi makapagsalita si Mommy, mabait at maganda siya. Lola, tingnan niyo po. Ito po ang mommy ko. Wala pa po siyang asawa. Lola, pwede niyo po bang hanapan ng asawa ang mommy ko? Ang ganda-gandang dalaga, pero hindi makapagsalita. Pero mukhang mabait at matalino rin ang bata. Sakto, apo at manugang. Sabay-sabay na. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Aba, ikaw na bata ka, bilisan mo. Ang nanay mo, nabangga ng kots. Ang dugo, umaagos na parang gripo. Dali, pumunta ka sa civil registry. Huwag kalimutang dalhin ang G mo. Walang rehistro. Gusto pa ring mag-aral sa kindergarten namin. Iemi, umalis ka. Umalis ka. Mommy, nabangga po akong kose. Ang dugo, umagos na parang gripo. Dali, pumunta ka sa civil registry. Ay, huwag kalimutang dalhin ang ay mo. Juan, di ba sabi mo malubha ang sugat mo? Ang ulilang ito, hindi makapagsalita. Mag-isang nagpapalaki ng bata. Napakahirap siguro. Hehe, may kailangan si Juan. Alis na po ako. Ay, Hija, huwag kang magmadali. Ipapakilala ko sa'yo. Kumusta ang kasal na yan? Ma, di ba sabi mo, malubha ang sugat mo? Ay, di na yan mahalaga. Halika, ipakilala kita. Ah, ito ang anak kong si Fu Yunshen. Yunshen, ito ang nanay ng nagligtas sa akin. Yunshen, ang pamilya Fu, ay laging marunong kumanaw ng utang na loob. Kailangan mong pakasalan siya, at magpakasal sa kanya. Bini, hindi tayo bagay. May anak akong 5 taong gulang. Kahit di ko alam kung anong klaseng tao siya, ang pinakamahalagang gayon ay, may perehistro si Juan. Magpakasal na lang muna tayo. Bingit pipi pa. Ang galing magpawa. Para lang kawaan. Magpapakasal ka sa akin. Para lang may perhistro ang anak mo? Ako lang ang niloloko mo sa ganyang salita. Si Fu Yunshen ayaw na ayaw sa mga gold digger at mapalinlang na tao. Nasa iyo lahat yan. Pwede tayong magpakasal. Pero hindi kita magugustuhan. Congratulations sa inyong dalawa. Juan, halika. Boss Fu, binaliktad na namin ang buong ospital. Wala ang young master. Nag-aalala ako baka may dumukot sa young master. Pupunta akong gayon din. Magpadala ka agad ng sasakyan. Hanapin siya sa buong syudad. Kailangan mong mahanap siya. Nasaan po ang asawa ni Mommy? Baka may ginagawa yang pasaway na yan. Huwag na nating pansinin. Basta, si Juan ay may birth certificate na, di ba? Lola, ang galing-galing niyo po. Para po kayong Diyosa sa tea. Ay. Kaninong bata to? Ang tamis ng dila. Halatang apo ko. Anak, hindi ako Diyosa. Ako ang Diyosang Lola.
Ara, isasama ka ni Lola. At si Mommy para tingnan. Ang malaking mansyon natin, di ba? Oo. Tara, tara. Oh, Lola, may iba pa po ba kayong mga bata sa bahay? Wala naman. Ang mga yan, kalokohan lang ng pasaway kong anak. Madrama lang yun. Huwag mo nang pansinin. Uwi na po tayo. Tara na. Magandang araw po, madam. Huhuan, Juan. Ito ang mga regalo ko sa inyo. May anak si Fi Yunshen. Hindi niya kami tatanggapin ni Juan. Mas mabuti pa, kung kami na lang ni Juan ang bumuhay sa sarili namin. Sabi ni Mommy, mas sanay daw si Juan sa sarili niyang kama. Kaya uwi na kaming gayon. Ah, ganoon ba? Kung gayon, umuwi na muna kayo ngayong gabi. Pababayaan ko na lang. Nailipat ang kama mo dito. Okay ba? Okay. Huhuan, alam kong hindi madali ang mag-isa kang magpalaki ng anak. Kami sa pamilya Fu, wala naman kaming maibibigay sa'yo kundi pera. Simula ngayon, sa pangalan, assistant ka ni Fu Yunshen. Pero ang totoo, para mas maalagaan ka niya. Para mas, mapalago ninyo ang inyong relasyon. Mabuti na rin at makakapagtrabaho ako sa Huanyo. Kailangan ng kindergarten na may magandang trabaho ang magulang. Director Lin, ikaw at si Boss Fu, ay magkababata, kailan kayo magpapakasal? Kailan kayo magpapakasal? Malapit na, malapit na. Hello po sa inyong lahat, ako po ang bagong assistant ni Boss Fi. Hindi ito. Bakit PP2? Ito. Uy, ang Huanyo Group ba natin ay tumatanggap na rin ng bingi at pipi? Ha? Bakit ka naging PP? Pipi lang ako. Hindi ako bingi. May kakayahan akong magtrabaho. Tingnan mo, E. Ang E natin ang pinakamahigpit. Ayaw niya sa mga bingi at pipi na pulubi na tulad mo. Payo ko, umalis ka na bago pa dumating ang E. Huwag mong sirain ang mood ng E. Anong ginagawa ninyo? Kuya Yunshen, nandito ka na. Sabi ng pipi na yan, assistant mo raw siya. Pero ang Huanyo Group natin ay hindi pa kailaman kumuha ng pipi na assistant. Pinakiusapan pa niya si Mama na bigyan siyang trabaho. Huhan, lahat ng ginagawa mo ay para lang mapansin kita, di ba? Pababayaan kitang sumuko sa hirap. Ha? Si Assistant Hu. Siya ang unang empleyadong may kapansanan. Ang Huanyo Group natin. Sana'y alagaan ninyo siya. Mula ngayon, magtrabaho na kayo. Lumabas ka, yan ang pwesto mo. Ang trabaho ng isang personal assistant ay pagsilbihan ng maayos ang lahat ng empleyado ng kumpanya. Regular na maglinis ng basura araw-araw. Regular na maglinis ng inidoro. Unang dumating sa kumpanya para buksan ang aircon. At panatilihing sariwa ang hangin sa kumpanya. Pero allergic ako sa pabango. Kaya bawal magpabango sa oras ng trabaho. Naintindihan mo? Hindi ba't pinapagawa niya akong trabahong cleaner? Natakot ka na? Kung natakot ka, umuwi ka na lang. Magparesing ka sa nanay ko. At alis sa paningin ko. Madali lang tong trabahong to. Boss Fu, tignan nyo. Si Assistant Huhuan, kahit hindi siya makapagsalita, hindi naman siya madaling buhay. Kahit pagpupunas, ginagawa niya ng seryoso. Titingnan ko lang. Hanggang kailan siya magpapakunwari. Tigil na sa pagpupunas, tapos na ang shift. Ang Huanyu Group ko ay hindi pampagsamantala sa mga empleyado. Sag.
Huhuan, inilipat ko na ang kama sa bahay ng pamilya Fu. Nandoon na rin si Juan sa bahay ng pamilya Fu. Umuwi ka na lang agad pagkatapos ng trabaho. Magkakain tayo ng masarap ngayong gabi. Hindi ba sinabi kong hindi ako pupunta sa bahay ng Pamela Fu? Ang gutom-gutom naman ni Juan. Saig. 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 Mommy, ang sarap nito po. nga. Kung babalik si Boss Fu at inapi si Juan, paano? Magandang araw po, Boss Fu. Magandang araw po, Boss Fu. AMM. Ah? Bakit po ako pinatago ni Mommy? Hindi ko pa alam kung ano itsura ng bagong asawa ni Mommy. Ah? Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka. Asal na kayong dalawa. Saan patitira si Huhuan kung hindi rito? Ha? Kung palalayasin mo sila, sasama na rin ako. Ay naku, sabihin mo nga. Gusto ko lang magkasama ang pamilya. Bakit ang hirap-hirap nito? Kung wala akong manugang, ako. Ngayon, hayaan kong ang basong tubig na to, ang bumigti sa akin. AMM. Pansamantala ka lang pwedeng tumira. Emie. Hoy, bastos na bata. Hindi ka kumakain. Mamatay ka sana sa gutom. Alis na ako, huwag mong sirain ang katawan mo dahil sa akin. Mommy, bakit mo ako tinatago? At ayaw mong ipakita kay Juan ang bago mong asawa? May ibang bata sa bahay nila. At ayaw sa iyong tiyuhin na yun. Hindi tayo titira kasama nila. Si Juan ay cute at henyo. Maraming nagmamahal kay Juan. Kaya hindi ko rin siya kailangan. Sabay-sabay tayong magtoast kay Director Lin. Ay. Assistant Hu. Sa wakas, dumating ka rin. Wala ka kasi, kaya itong team building natin. Hindi namin alam paano itutuloy. Nga, kung wala ang life assistant, sino ang maghahanda ng saa at tubig at maglilinis? Tama, hahaha. Hindi ba team building gayon? Bakit ako ang magsisilbi sa inyo? Anong kinukumpas mo? Hindi mo maintindihan? Ang pagsisilbi sa lahat. Hindi ba yan ang dapat gawin ng isang life assistant? Kung hindi mo yan gagawin ngayon, isasumbong ka namin kay Boss Fee. Ay, tama ka. Isasumbong natin siya kay E. Ikaw, wala kang silbi. Walang silbi. Hahaha. Baka si Fu Yunshen pa, ang mas pahirapan sila. Hayaan na. Dahil galit na galit si Kuya Yunshen. Sa babae niyan, tutulungan ko si Kuya Yunshen. Naturuan siyang leksyon. Gusto mo ba akong mapaso? Alam mo ba kung gaano? Kahalaga ang kamay ko? Ngayon, babayaran mo yan? O inumin mo ang sabaw na yan? Wala siyang pambayad, sigurado ako. Kaya inumin na lang niya. Huwag na nating sayangin ang oras ng lahat. Inumin mo. Inumin mo. Bagong luto pa yang sabaw. Paano inumin yan?
Hindi ako, ikaw ang bumangga sa akin. Bilisan mo magbayad ka. O inumin mo ang sabaw. Inumin mo, bakit ka nakatunganga? Inumin mo, inumin mo, inumin mo, kumukulo pa yung sabaw. Pag ininom yan ni Huhuan, masisira ang lalamunan niya. Siya na isang pipi. Natatakot na bang masira ang lalamunan? Nakakatawa talaga. Huhuan. Inumin mo, inumin mo. Gusto mong tumakas? Manager Shi, hawakan mo siya. Isawsaw mo siya sa sabaw. Halika, inumin mo ang sabaw. Ah. Inumin mo. Inumin mo. Inumin mo. Ahahaha. Masarap ba? Ulitin mo, ulitin mo. Inumin mo, inumin mo. Hahahahahahahahaha. Inumin mo. Hahahahahahahahaha. Hahahahahahaha. Nasaan si Secretary Huhuan? May ibibigay ako sa'yo. Special Assistant Zhao. Hindi yan ang iniisip mo. Aksidenteng natapon ni Huhuan. Ang sabaw. Kaya nabasa ang damit niya. Totoo lahat ng sinabi ni Director Lin, di ba? Nga, hindi namin ginawa yan. Anong gagawin natin dito? Anong gagawin natin? Hindi naman namin yan ginawa. Magagalit sila sa Ming. Tama na. Kahit kumakain, hindi nyo pa rin maisara ang bibig nyo. Mommy, ang mukha mo? Sino ang nangahas na apihin ang mommy ko? Sino ang nangahas na apihin ang mommy ko? Nadapa lang si Mommy nang hindi sinasadya. Juan, huwag kang mag-alala. Nasa trabaho si Mommy, ibababa ko na. Sino ang umaapi sa mommy ko? Ikaw ba? Mommy, sino ang umaapi sa'yo? Sino yung bastos na bata? Nangahas na guluhin ang team building namin? Hindi bastos na bata si Juan. Anak ako ni mommy. Emmy. Ay, yan pala ang anak mo sa labas. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob? Paano mo nagawang dalhin siya dito sa team building? Hindi bastardo si Juan. Ay, huwag ka nang magsing language. Ang bahong batang yan ay umabot na sa mukha ko. Kaya kailangan ko pang mag-spray ng pabango. Para mawala ang amoy asim niya. Naku, allergic si Juan sa pabango. Anong drama mo dyan? Hindi ko pa naririnig yan. Kung hindi mo pa naririnig. Hindi ibig sabihin na wala. Juan. Saan ka pupunta? Ha? Assistant Hu, pagkatapos ng team building, pumunta ka rito. Hindi ba dito ang teleponong E? Naglakas loob kang tawagin ng E na asawa mo. Sa likod niya? Hayop ka. Huan? Naglakas loob kang tawagin ng E na asawa mo. Sa likod niya. Hayop ka. Mom, Juan, teka, may gamot ako. Sa bag ko. Naglakas loob kang mangagat. Hulihin niyo siya. Uy! Gusto mong painumin ng gamot ang bastardo na yan? Kung gayon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ha. Ha. Hahaha.
Wala na. Ano ang gagawin ko ngayon? Ganito na lang, yumuko kang 20 beses para sa akin. Huwag po. Para kay Juan, gagawin ni Mommy ang lahat. Tingnan nyo, yumuyuko na ang pipi. Hindi siya magaling sa ibang bagay, pero sa pagyuko, profesional talaga siya. Akidala si Juan sa klinik. Alagang ang probinsyana ka. Saan ka nakakita ng klinik sa hotel? Storage room lang. Ikulong niyo siya doon. Mom, Hahaha. Ah. Hahaha. Secretary Lee, hindi mo naman siguro kailangang mang-api ng ganyan, di ba? Hindi na makahinga ang bata. Ibigay mo na sa kanya ang susi. Kung gayon, ikaw ang pumalik kay Huhuan. Ako. Bukod pa rito, hindi ko naman sinabing hindi ko bubuksan ang pinto. Basta't mag-resign agad si Huhuan. At mangako na hindi na niya akitin si Boss Fu. Bubuksan ko agad ang pinto. Isang pipi. Gusto mo pa ring isi-juice si Boss Fu. Alis ka na sa Huanyu Group. Alis sa Huanyu. Alis sa Huanyo. Alis sa Huanyo. Alis sa Huanyo. Alis sa Huanyu. Alis sa Huanyo. Alis sa Huanyu. Alis sa Huanyo. Aray aray. Aray. Ah. Aray. Ah. Aray. Hahaha. Hahaha, ngayon, hindi na talaga mabubuksan ang pinto. Hahaha. anong ginagawa mo? Nasa loob ang anak ni Huhuan. Sabihin mo, anong nangyari dito? Kuya Yunshen, huwag kang magalit. Dinumihan niya ang dami ko kaya ko siya ikinulong. Sino bang mag-aakala na siya? Ay biglang nagka-allergy. Tama naman ang sinabi ni Director Lin. Bata lang, gusto lang magpakasik. Ah? Hindi pwedeng malaman ni Kuya Yunshen ang totoo. Si Lin Zero ang dahilan kung bakit nagka-allergy si Juan. Anong kalokohan yan? Tanungin niyo sila. Ako si Lin Zero. Ay taong naninilsay ba? Hindi. Pakiusap, tulungan niyo akong magpatuto. Pakiusap, tulungan niyo ang bata na makamit ang hustisya. Tama na. Ang gusto kong malaman ay ang katotohanan. Pinapayuhan ko kayong tingnan ng mabuti. Ang may-ari ng kumpanyang ito ay si Boss Fu, hindi si Secretary Lin. Ano? Nandito ang E. Ahahayaan niya kayong gantihan. Si Secretary Lee ang nagdulot ng allergy sa bata. Kuya Yunshen, ginawa ko to para tulungan kang. Parusahan ng babaeng yan na kumakapit sa'yo. Tulungan ako? Sa tingin ko, inggit lang ang bumubulag sa'yo. Hindi kailangan ng Huanyu Group ng isang Secretary General na tulad mo. Lin Zero, tanggal ka na. Mommy, dadalhin ko kayo sa ospital. Kuya Yunshen! Kuya Yunshen! Ang pasyente ay may matinding allergy na nagdulot ng pamamaga ng lalamunan. May panganib ng pagka-suffocate. Mabuti na lang at naibigay agad ang gamot sa allergy. Pagkatapos ng malamang ay babalik na sa normal ang lahat. Huwag na kayong magpasalamat, si Emarly ay nagbayad na at naghihintay sa labas, kaya hindi ko na kayo guguluhin. Malupit pero mabait. Fu Yunshen, anong klaseng tao ka ba talaga? Juan, gising ka na. May masakit pa ba sa'yo? May masakit pa ba sa'yo? Kung hindi lang sana nagka-allergy si Juan.
Ma, anong nangyari sa'yo? Pupunta na ako diyan. Ma, Ah, nakabalik ka na. hindi ba sabi mo na sugatan ka habang naghihiwa? Ay. Ay, ang sakit-sakit. Sabi mo to, mamamatay ba yan? Hindi ba dapat magdaos tayo ng kasal? Para swertehin. Nakita ko na ayos ka lang. Hindi ba't nakipagsabuatan ka pa sa katiwala? Para umart. Araw-araw mong sinasabing hahanapin mo ang tunay mong anak. Pero hindi ko naman nakita na dinala mo ang bata rito. Sa madaling salita, pinabalik kita ngayon para pag-usapan ang asal ninyo ni Juan. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Kapag nahanap ko na ang anak ko, hihiwalayan ko na si Juan. Anak, sa tingin ko, palusot lang yan. Ilang taon na kitang kinukulit na magpakasal. Hindi ko ba alam yan? 5 taon na ang nakalipas, yung babaeng ipinahanap ko sa'yo. Hindi naman siya pumunta. Ang anak mo, hindi kaya galing lang siya sa bato. AMM. Naniniwala ka na? Pero, totoo nga, ang ganda ng pagkakagawa ng certificate na yan. Turo yan, ma. Bakit hindi ka naniniwala? May balita si Boss Hu. Umuwi na aw siyang master. Alam ko na. Ma, hintayin mo. Ibabalik ko ang apo mong gayong gabi. Ay, Si Boss Fu, napakabas. Paano niya tayo hihintayin ng matagal? Nagkamali lang siguro ang doktor? AMM. Assistant po, sa loob ng kalahating oras. Gusto kitang makita sa Longqing Mall. Juan, alis na si Mommy para magtrabaho. Sige, mommy. Si Juan. Uwi na lang mag-isa pag okay na. Pero, Pero ano? yung tiyo na yun. Bagong asawa ba ni mommy? Gusto ba niya? Say, mommy. Huwag kang magsalitang kung ano-ano. Yung tiyo na yun, hindi niya gusto si Mommy. Maghihiwalay din kami sa huli. Ganyan naman lagi sa tea, di ba? Kapag may gusto ang lalaki sa babae, asar-asarin niya ito. Yeah, ma'am? Boss V, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagligtas sa anak ko. Pero malinis ang relasyon natin at malapit na tayong maghiwalay. Hindi niyo naman siguro ako yayan mag-date, di ba? Alam ko ang ibig mong sabihin. Pero wala akong interest sa'yo. Pinapunta lang kita dito ngayon para tulungan akong pumiling laruan para sa anak ko. Ultraman. Ang anak ko ay henyo na may mataas na IQ. Hindi siya magkakagusto. Samga pambatang laruan na gusto ng mga ordinaryong bata. Mukhang nagkamali ako ng pinuntahan. Ang anak mo ang pambata. Ang anak ko ay computer genius. Pero buong araw din siyang naglalarong computer habang may hawak na Ultraman. Tingnan mo tong video. Hela, Ang tagal nyo nang nakatingin dito. Bibili ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis na kayo. sino nagsabing hindi kami bibili? Magandang araw, E. Igu. Lahat ng laruan sa mahal na angkop sa 5 taong gulang na lalaki ay narito na. At ito ang customized nyo. Limited edition na bag ng babae. Ito, kukinin ko. Ang iba, pakipak at ipadala sa bahay.
Ang Boss Fu ang yaman talaga. Sana ang tunay na tatay ni Juan Juan ay may kalahati man lang kabaitan niya. Eh, Ha? AMM? Mommy, sino yan? Hindi ko alam, baka nagkamali lang katok. Daddy, dapat maging mabait ka kay Moming gayong taon. Kung di ka magsasalita, ibig sabihin pumayag ka na. Salamat, Daddy. Nga, Fu Yunshen. Bakit mo naman naisip? Nahihintayin ka niya habang buhay? May bago na silang pamilya. Daddy, basta protektahan mo si Mommy. Araw-araw si Juan Juan ay mag-alay ng insenso sa'yo. Bakit nandito si Fu Yunshen? Sa'yo na, ayoko na. Ayoko. Fu Yunshen, anong nangyayari sa'yo? Kahit sabihin ko, di mo rin maintindihan. Daddy, Hindi, di maganda ang pakiramdam niya. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Huwag ka nang uminom. may ibang tatay na ang anak ko. Hindi ba ako pwedeng malungkot? Ang init. Huff? May problema sa alak. Kuya Yunshen, nang inumin mo yung alak, aking ka na talaga. Hindi makakapagpasok si Juan. Anong nangyari sa'yo, Yunshen? Nandito si Linziro para iligtas ka. Anong ginagawa mo dito? Pasensya na, nagkamali akong tao. Naagaw ni Juan. Boss, dadalhin ko po kayo sa ospital. Bakit hindi ka naghintay sa akin? Mukhang si Fu Yunshen ay akala ay inang anak niya. Kailangan kong dalhin siya sa ospital agad. Huwag kang alis. Natakot ka ng gayon? Huwag mong isipin na dahil sa kama ko, ay asawa ka ng ngi. Pinilit mo ako. Umalis ka.
Dok, may malubhang sakit ba si Mommy? Ang pinsala sa kanyang katawan. Hindi pwedeng sabihin sa bata. Okay lang, si mommy mo. Nagkalagnat lang dahil sa ilang dahilan. Dagdag pa ang sobrang pagkagulat. Nahimatay lang siya. Magpahinga lang siya ng 2 araw, ayos na. Baby, nasaan ang daddy mo? Walang daddy si Juan. Ha? Pwede ba ang bagong asawa ni Mommy? Pinapunta ko siya sa ospital. Amy. Hoy. Boss Fu, dumating na po sina MR at MR Esma. MR me. Mapo po kayo. Yunshen, kararating ko lang galing ibang bansa. Bala kong magdaos ng isang salusalo. May oras ka bang makapunta? MR ma, nagbibiro po kayo. Isang karangalan po ang imbitasyon ninyo. Ay, sa loob lang ng ilang taon. Ang Huanyu Group ay talagang umunlad. Kung interesado ka, bakit hindi ko na lang papuntahin ang mga empleyado para ipakita sa iyo ang paligid? Sage. Sa salusalo bukas. Isama mo si Juan. Opo. Pero si MR may isang kilalang higante sa internet ngayon. Ang mga inimbitahan sa salusalo ay ang mga pangunahing makapangyarihan sa Haicheng. Hindi pa nakapunta si Assistant Hu sa ganoong okasyon. Baka magkaproblema. Gusto kong magkamali siya. At ihanda mo rin ako ng resignation agreement. Oo. Juan, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagplano laban sa akin. Mukhang malapit ng malasit si Aoyong. Amy. AMM? Bagong asawa ni Mommy. Sagutin mo na ang tawag. AMM. Juan, masamang tao siya. Hindi niya ililigtas si mommy. Sa susunod na makita mo siya, magtago ka. Naintindihan mo ba? Opo. Anong nangyari sa asawa mo? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Patay na siya. Assistant po, bukas ng siyam AM. Sa Longteng Hotel Ballroom. Ang bangket na ito ay inorganisa ni MR Ma. Napakahalaga nito. Malete o hindi dumalo. Direktang tanggal. Bakit ako ang magtatago sa kanya? Siya ang may utang sa aking sorry. AMM. Malapit na ang oras. Nasaan si Fu Yunshen? Hindi ba siya ang nagsabi na sabay kaming pupunta sa banquet hall? Manager Shi, may iba pa bang sasakyan ang kumpanya? Paano naman ang mga sasakyan ng Huanyu Group? Para lang yan sa mga boss at executives. Sino ka ba, Huhuan, para magpaka-importante? Akala mo ba pwede kang sumakay? Naku, Assistant Huhuan, kung hindi ka magmadali, papaalisin ka na ng E. Hello, ikaw ba ang nag-book ng rider? Pahatid mo naman ako sa Longteng Hotel. Saiji, sumakay ka. Hoy, tumigil ka. Ibalik mo ang gamit ko. Ay. Ako. Parang hindi na ako makatayo. Hoy, huwag kang mapa-accident ha. Hindi na kita nahawakan ng sasakyan, sabi ko sa'yo. Di ako magbabayad sa'yo. Mabait ka naman. Hindi talaga ako nagpapaka-accident. Ninakawan lang ako kanina. Habang hinahabol ko ang magnanakaw, nabigla lang ako at nasprayin ang paa ko. Ayos lang yan.
Mga gamit lang yan na wala namang halaga. Naku, malapit na ang 9:30 minuto. Miss, pwede mo ba akong tulungan? At pahatid ako. Malapit lang, nasa harap lang yan ng Longteng Hotel. Sides, pupunta rin naman ako doon. Ay, hindi pwede. Bawal magdala ng 2 pasahero ang sasakyan ko. Labag yan sa batas. Kakanakawan ka lang. May halaga pa ba yung jade bracelet na yan? Ibenta mo sa akin ang kotse. Sige, kunin niyo na ang kotse. Magmaneho kayo ng maayos. Helmet. Miss, sumakay ka na. Ay, siya siguro ang nanay ni Director Lin, di ba? Hindi ko inakala na inimbitahan ni Emarma ang lahat ng mayayaman sa Haicheng. At kasama rin ang nanay ni Director Lin. Kasama rin ang nanay ni Director Lin. Natural lang yan. Anong klase ba ang pamilya namin, ang pamilya Lin? Antay lang kami sa pamilya Fu. Kung hindi lang dahil sa anak kong si Zero, na gusto si Boss Fu, hindi ko siya hahayaang magtrabaho sa labas. Pero si Director Lin at ang nanay niya, hindi sila masyadong magkamukha. Ay, Bakit pati kung sino-sinong tao ay pinapayagang pumasok sa party? Security, palayasin niyo ang 2 maruming yan. Palayasin niyo ang 2 maruming yan. Hoy, 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 kayong dalawa. Bumalik na lang kayo. Miss Lin, totoo ang imitasyon. Siya si Assistant Hu ng Huanyu Group. Ha, Juan. Akala mo ba talaga gusto ni Kuya Yunshen na dumalo ka sa party? Trabaho ko ta. Oh? Kung gayon, mawawalan ka ng trabaho. Alam mo lahat sa Huanyu na nainis si Boss Fu sa'yo na may koneksyon at gusto niyang gamitin ang bangket na ito para tanggalin ka. Ha 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 ha. Special Assistant Zhou, gumawa ka ng resignation agreement para kay Juan. Ang dahilan ng pagtanggal ay isusulat na. Sinira ang mahalagang proyektong kumpanya. Mukhang ang dalagita ay nakaranas ng maraming paghihirap. Boss Fu, may nangyari. Nagdala si Assistant Hu ng isang babae sa banquet hall at pinahihirapan sila ni Miss Lin at ng kanyang mga kasama. Huwag mo silang pansinin. Ang ginang ay hindi pa rin dumarating para hanapin ako. Baka naman, naipit siya sa pintuan. Kailangan kong tingnan. Naku, anong klaseng anak? Zero, siya yung huhuan na madalas mang-api sa'yo. Talagang mukhang mang-akit. May masamang intensyon. Naku po, ang kapal naman ng mukha. Kung ako si Juan, Matagal na akong nagresag. Kung may kaunting hiya, magresag na lang. Bakit pa sasama sa banquet? Tama nga. Ama, Guardia, dalhin silang 2. Alabasin niyo siya. Sino nagsabing aalis si Huhuan? Ngayong gabi, si Huhuan ang pinakamahalagang bisita. Dahil ako si Emma Resma. Lahat kayo, humingi kayo ng tawad kay Huhuan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Sabi mo ikaw si MR Esma? Si MR Ma ang nagtatag. Pinakamataas na internet company sa mundo ngayon. Maraming kumpanya ang gustong makipagtulungan sa kanila. Hindi mabilang. Kahit ako walang karapatang makita siya. Nababaliw ka na ba? Nga, paano nyo nagawang papaghingiin ng tawad si Zero sa inyo? Emmy, Emmy, alam nyo ba kung sino si Zero namin? Siya ang magiging asawa na Huanyu Group. Ang isa sa inyo pilay, ang isa pipi. Baka naman gumagawa kayo ng liga ng mga may kapansanan? Hahaha. kung gaano sila kasaya ngayon. Ganoon din sila kalungkot mamaya. Ma, Sa gandang tindig niya. Baka nga siya si MR Esma? Kilala si Emaresma sa pagiging mahilig sa mamahaling alahas. AMEA, kung ikaw talaga si Emaresma. Magagawa mo bang magbihis ng ganyan?
Nakasalubong ko ang isang magnanakaw kanina. Ninakaw ng magnanakaw ang mga gamit ko. Lahat na. Amy, Ang galing mo namang mag-imbento. Siguro ninakaw na magnanakaw ang utak mo. Mga guard, hulihin ninyo sila. Ipadala sa likod na kusina para maghugas ng plato. Subukan nyo lang. Bitawan nyo. Bitawan. bitawan nyo. Nadungisan nyo ang palda ko. Mga guard, baliin ninyo ang kabilang paa ng baliw na yan. Bitawan nyo. Tigilan nyo yan. Ang lakas ng loob ninyo. Ang lakas ng loob ninyo. Ma'am, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Napilay lang ang paa ko. Nakaligtas ako dahil sa batang ito. Anak, ayos ka lang ba? Kuya Yunshen, totoo bang siya si MRS Ma? akala mo ba magkakamali ako? Pasensya na po, MRS Ma. Hindi ko po kayo nakilala. Maging maluwag po ang loob nyo. At tawarin nyo na po ako. Kung sapat ang paghingi ng tawad, para saan pa ang batas? Nung inaabuso mo ako kanina, dapat alam mo na may karma. Asawa ko, hulihin mo yung taong yan. Ikulong mo ng 10 taon. Ha? Huwag po. Fu Yunshen. Boss Fu. Ang panganay kong anak ay nawawala na ngayon. Hindi mo na pwedeng hayaan na mawala pa si Zero. Tulungan mo akong kausapin si Emarma. Ganito, handa kaming magbayad ng 100 milyon. Pag-usapan natin ng pribado. MRS Wang, Akala ko ang mga kaibigan ng asawa ko ay matatalinong tao. Munting dalaga, ikaw ang magdesisyon. Kung hindi ako nawalay sa nanay ko, mamahalin din kaya akong nanay ko ng ganito? Katawarin ang iba. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. Munting dalaga, totoo ngang isa kang tapa at mabait na babae. Gusto mo bang magtrabaho sa aming kumpanya bilang sekretary general ng asawa ko? Sayhuhan ay sumali sa huwenyo. Para lang lapitan ako. Tiyak na hindi siya papayag. Ay? Nag-alala lang ako sa kakayahan ko. Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong kakayahan? At hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Sa kakayahan kong magturo? Nga, sa suporta namin. Ang mga diploma at talento ay walang saysay. Basta may koneksyon, kahit kuneho ay makakalipad. Iyon ang pinakamahalaga. Ang pagkatao. Tara, mag-ayos pa tayo. Anan, Kuya Yunshen, alam kong nasa puso mo pa rin. Ako. Ang gabing yun kasama si Juan, ipagpapalagay kong walang nangyari. Ikaw pa rin ang Kuya Yunshen na para lang sa akin. Ano? Nagkaroon ng relasyon si Fu Yunshen at ang pipi niyang assistant? ha? Paano mo nalaman? Ako. Narinig ko lang. Hindi ko kailanman sinabi ito sa kahit sino. Noong gabing yon, ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kuya Yunshen, uwi na muna ako. Ma, Kaya pala sa lahat ng oras, ay mali ang pagkakaintindi ko kay Juan? Boss Fu, ang kamay mo. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Nung binubuli mo si Juan, bakit hindi mo naramdaman ang sakit niya? Alam niyo na po ang lahat? Matagal ko nang alam na mabuting bata si Juan. Pero hindi ko alam na ganyan pala kasama ang anak ko. Nangyari na ang nangyari. Mabuti na rin at may magandang trabaho si Juan.
Puntahan mo si Juan. Humingi ka ng kawad sa kanya. Aling mag-asawa ba ang hindi nag-aaway? Mag-aaway sa kama, magbabati sa paanan. Hindi kami mag-asawa. Pero may utang nga akong tawad sa kanya. Mag-aral ka muna ng sign language. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ni Juan. Huwag ka nang magsulat. Huhuan, magre-resign ka ba? Mabuti nga umalis siya, matagal ko nang ayaw sa kanya. Isang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya. Anong karapatan niyang lumapit sa AMEA. Wala kang makukuha sa akin. Bakit hindi ka pa umalis? Hihintayin mo pa ba si Boss Fu, na personal kang kaalisin? Sino nagsabing pinatalsik si Juan? Juan, congratulations sa iyong promotion. Bilang Secretary General ni Emarma. Mulang gayon kay Emarma, magtrabaho ka ng maayos. Impossible yan. Siya ay isang pipi. Paano naman siya gagawing Secretary General ni Emarma? Kinukwestiyon mo ba ako? Ako. Secretary General po. Ako po'y walang pinag-aralan. Si Emarma ang kasalukuyang, pinakamakapangyarihang tech giant sa mundo Marami pang kagakataon ang Huan Yu. para makipagtulungan sa inyo sa hinaharap. Huwag ka nang magpasalamat. Naintindihan ko ang singlangig. Tutulungan kitang magresing. Sa wakas, nakawala na rin ako sa mga walang kwentang yan. Hindi ako magpapalit. Magkasama tayo bilang magkatrabaho. Kumain na lang tayong paalam. May gagawin ako, alis na. Ang totoo, nagkamali ako ng pag-load sa membership ng Hotpot Restaurant. Gayon ang huling araw. Natatakot akong hindi ko masulit kung ako lang mag-isa. Nagkakamali rin pala ang isang Boss Fu sa membership? Tulungan mo naman ako. Kahit anong mali, hindi mali ang hotpot. Kumain tayo niyan, para hindi ako malugi. Seg tara na. Juan, patawarin mo ako. Kumain ka pa. MM. AMM. Nung bumalik ako sa Kanso, ganito rin. Baka buntis ulit ako? Nagsusuka sa tuwing nakikita ako. Galit na galit talaga siya sa akin. Gusto mo bang mga bata? Bakit mo tinatanong yan? Daddy, gusto ko eh. Gayon, hindi na. Huwag mong idamay ang bata. Dahil sa problemang matatenda. Tama siya. Dapat akong maging responsable sa anak ko. Ayaw mo talaga akong makita? Alis na ako. Nabayaran ko na ang bill. Kumain ka pa ng marami. Alis na siya? Hindi ba sabi niya babawin niya ang binayad niya? Fu Yunshen, magbakatoto ka. Kahit ano pa man. Anak mo yan. May tao ba dyan? Ako yung tito na bumisita daddy. Walang tao sa bahay? Kidnapper, lalabanan kita. Kidnapper. Saan ang kidnapper? Maglakas loob kang galawin ang anak ko? Huwag kang magkunwari, kidnapper ka. Tatawag ako ng pulis ngayon. Ipahuli kita sa pulis. Hindi ako kidnapper. Ako ang tunay mong daddy. Ayoko. Parang baliw na nagdarasal. Talaga? Ikaw? Ha? Noong huli mo akong kinuhaan ng dugo. Para lang pala. Sa DNA test. Ibig sabihin, ikaw nga ang tunay kong daddy. Guwapo. Mukhang mayaman din. Mas maganda kaysa sa bagong asawa ni mommy. Sige na nga, tatanggapin ko na siya. Daddy. Hindi maganda kung marinig ng kasalukuyan mong daddy. Kasalukuyang daddy?
Sino namang kasalukuyang daddy? Kasi daddy, nakapunta na ako rito. Narinig kitang tinatawag na daddy ang iba. Ayun ba? Dading kayamanan. Ito ang tunay kong daddy. Pakibless po sina mommy at daddy. Sa susunod na taon. Para maging maayos at yumaman, hehe. Eh. Ang tinatawag niya pala ay ang Diyos ng kayamanan. Kung ganoon, gusto mo bang ihatid ka ni Daddy Pawi? Gusto kong magdaos ng isang malaking salusalo para kay Juan. At ipahayag ito sa harap ng lahat. Ang pinakagwapong daddy sa mundo. Malapit nang bumalik si mommy. Maglaro tayo ng magkasama. Sasamahan kitang maghintay kay mommy. Binabati kita, buntis ka. Patay! Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Buntis ka ng kambal. Ah? Bihira ang kambal. Isipin mo, dalawang magkamukhang bata na tumatakbo papalapit sa iyo habang nakangiti. Ang ganda ng eksenang yun. Si Fuyunshen at ako ay kasal lang sa kontrata. Hindi ko kayang maging makasarili at hayaan silang ipanganak sa isang pamilyang walang pagmamahal. Dalawang buhay ito. Fuyunshen, paano mo kaya titingnan ang mga sanggol? Special Assistant Zoe, sana naman. May mahalagang bagay ang tawag mo. Kung hindi, mag-ingat ka sa trabaho mo. May malaking bagay po talaga. Inimbitahan ka ni Emarma para sa isang partnership. Kung magtagumpay ito, double ang market value ng Huanyu Group. Ang ari-arian na mamanahin ng bata. Hindi ba mas maganda? Napakahalaga ng bagay na ito. At ang bata naman, ay walang panganib sa bahay. Ano sa tingin nyo? Pupunta na po ako kagad. Special Assistant Zoe, sa isang linggo. Mag-host ako ng isang family recognition banquet. Pakihanda mo. Mom. Kagagaling lang ng tunay na daddy ni Juan. Dito sa bahay. Nakita mo ba siya sa baba? 5 taon na ang nakalipas. Hindi na matandaan ni mommy ang mukhang daddy mo. Sigurado ka bang siya ang daddy mo? Nakita ko po ang ENA test result. At sinabi pa ni daddy na mag-host siya ng family recognition banquet sa susunod na linggo para ipakilala kami sa harap ng lahat. Mommy, pwede po bang pumunta si Juan? Ano man ang nangyari sa pagitan namin ng daddy ni Juan. Walang kasalanan si Juan. Walang kasalanan si Juan. Masaya si mommy. Sa wakas ay makikilala na ni Juan ang daddy niya. Salamat, mommy. Maliligo na po si Juan. Paano ko sasabihin kay Fuyunshen? Fuyunshen, hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng tanungin ng ganyan. May anak na siya. Paano kung dahil sa akin, hindi niya mahalin ang mga anak natin? Tae, may kailangan ka? Nandito ka na. Ano yun? Nahanap ko na ang tunay kong anak. Kailan ka ba libre? Para kunin na natin ang divorce papers. Sa mga nangyari, daddy. Ako ang may kasalanan. Kung may kailangan kang tulong sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ikaw lang ba ang gustong makipag-divorce? Kung makikipag-divorce, sa akin lahat ng mga bata. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam ng tiyan mo? Hindi ako pwedeng magpakita ngayon. Dumating ang ex-husband ko. Kapag naayos na ang problema sa ex-husband ko, magdi-divorce na tayo. Pero hindi maganda ang trato ng ex-husband mo sa'yo. Sigurado ka bang makikipagbalikan ka sa kanya? Salamat sa pag-alala. Ano? Magdi-divorce kayo? Dahil narinig mo na, hindi ko na itatago sa'yo. Maniniwala ka man o hindi. Nahanap ko na ang tunay kong anak. Sa susunod na linggo, mag-host ako ng reunion party para sa kanya. Hindi. Dapat panagutan mo si Juan at ang mga anak ninyo. Nanay, kailangan ko ring panagutan ang sarili kong anak.
Ikaw na walang puso ka. Si Juan, ang tagal na ninyong magkasama, ha? Mas mahalaga pa ba sa'yo? Ang babaeng hindi mo man lang maalala. Ang mukha. Tita, huwag niyo pong hayaang maapektuhan ang relasyon ninyong mag-ina dahil sa akin. Kung gusto niyang makipaghiwalay, sige po. Anak, pinahirapan ka na naman nila. Huwag kang mag-alala, nanay ang bahala. Naipagtanggol ka. Huling tanong ko sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong makipaghiwalay? Sigurado. Sig. Pirmahan mo. 100,000,000? Nanay, nakalimutan niyo na ba na kapag nakipaghiwalay ako kay Juan, kailangan ko siyang bigyan ng ari-arian? Hindi ko po yan matatanggap. Juan, huwag ka nang magpakipot. Sa madaling salita, siya ang nagtaksil sa'yo dahil sa masamang babaeng yun. Siya ang may kasalanan sa kasal. Kailangan kang bayaran ng pamilya Fu. Bilisan mo at pirmahan mo. Kung hindi, huwag mong asahan na papayag ako. Napapasukin ang masamang babaeng yun. Anak, kami sa pamilya Fu ang nagasala sa'yo. Kunin mo muna itong 100,000,000. Kung may problema ka sa hinaharap, hanapin mo lang ako, tandaan mo yan. Ang pamilya Fu ay ang iyong walang hanggang. Matibay na suporta. Ma, tingnan mo tong suot ko. Pwede ba to sa party ni Kuya Yunshen? Maganda, maganda. Ang anak ko, likas na maganda. Kahit anong isuot, maganda, hahaha. Pagdating ng panahon, maglambing ka lang. Si Fu Yunshen. Makakalimutan na niya ang pangalan niya. Maalala pa ba niyang nag-away kayo? Ma, 0. Sabi ni Yunshen, may mahalaga siyang i-anunsyo. Sa party. Baka naman, mag-propose siya sa iyo. Hahaha. Nahihiya ka, hahaha. Kung hindi lang nawala ang ate Yuyu mo, dapat kasal na rin siya ngayon. Naalala ko, mayroon siyang napakagandang birthmark na hugis puso sa dibdib. Kung makita ko yun, agad ko siyang makikilala. Pero bakit hindi ko siya mahanap? ma, nandito pa naman ako. Ako na ang magbibigay. Ang paggalang at pagmamahal na para sana. Sa at yuyu mo. Sage, ikaw. Hawakan mo ng mahigpit si Fu Yunshen. Ang pamilya Lin natin, umaasa pa rin sa pamilya Fu nila. Ma, huwag kang mag-alala. Nga pala. Tingnan mo, ito ang nakita ko kamakailan. Isang babae na may birthmark na puso sa dibdib. Kaso lang, hindi tugma ang edad. Bakit hinahanap pa rin niya ang ate ko? Paano ko siya hahayaang magtagumpay? Mommy, tara na. Mommy, ang sinabi ni Daddy na reunion party ay dito, di ba? Tara. Hindi ba si Lola yun? Bakit siya nandito? Lola. Juan. Lola, bakit po kayo nandito? Miss na miss po kayo ni Juan. Ang aking Juan. Si Fu Yunshen na walang utang na loob, nakipagkita na nga sa tunay niyang anak, pero pinapunta pa rin sina Juan at Juan. Gaano kaya sila nasasaktan? Lola, anong ginagawa niyo po dito? Oh, narinig ko kasi, na may isang importanteng tao, na makikipagkita sa pamilya, kaya nakikisama lang ako. Sige, mauna na ako. Ang kawawa kong Juan at Juan. Mommy. Ang importanteng tao na sinasabi ni Lola. Si Daddy ba yan? Kung ganun, si Juan ay isang maliit na tao lang. Ikaw ang aming munting mahal. Tara na sa loob. Tara na. Anong ginagawa niyo rito? Masamang babae, bakit ka nandito?
Hahaha, bakit ako nandito? Ma, halika tingnan mo. Ito ang babaeng. Umaakit kay Kuya Yunshen. AMEA, mahalaga ang paggalang sa sarili. Munting dalaga, pinapayuhan kitang magkaroon ng kaunting hiya. Lumabas ka kasama ang anak mo at kumain na lang kayo sa isang maliit na kainan. Ngayon, inimbitahan kayo ng para mag-anunsyo ng isang mahalagang balita. Ngayon, inimbitahan kayo ng Huwag kang maging sagabal sa kanyang magandang plano. Nagkataon lang, ang tatay ni Juan ay Fu rin ang apelido. Nagkataon lang, ang tatay ni Juan ay Fu rin ang apelido. Libo-libo ang may apelidong Fu sa Guanghay City. Hindi pwedeng si Fu Yunshen yan. Bilisan mo't umalis ka kasama ang anak mo. Huwag kang magpalipas dito para kumain ng libre. Hindi kami nandito para kumain ng libre. Ang piging gayon ay inihanda ni Daddy para sa akin. Hahaha. Bobot pipi. Nabaliw na ba ang anak mo? Dali, dalhin niyo siya sa mental hospital. Totoo ang sinasabi ni Juan. Tatawagan ko na si Daddy ngayon. Ah, Anong ginagawa mo? nakuha mo pang sumigaw dito? Apatigilid na kita ngayon. Hihintayin ko yan, ikaw na bata ka. Mommy, ang mata mo. Mommy, ang mata mo. Pupunasan ko na yan. Kumuhang pamalo. Bakit? Ngayon, malinaw na ba? Hindi nyo na pwedeng apihin ang mommy ko. AMEA. Ikaw na ipi. Palagi mong iniisip na maging mayaman. AMEA, inaagaw mo ang lalaki ni Zero. Paano ka ba pinalaki ng nanay mo? Ma, huwag kang magalit. Siya ay isang batang walang nanay na nagturo. Narinig ko na noong 2 taong gulang pa lang siya. Iniwan na siya ng mga magulang niya sa ampunan. Hindi nyo na pwedeng apihin ang mommy ko. Huwag kayong magsalita. Magsasalita ako. Ako, si Zero, malusog ang katawan. Minamahal ang mga magulang, mayaman, at kababata ni Kuya Yunshen. Huhuan, anong panlaban mo sa akin para agawin ng lalaki ko? Hindi ko siya inagaw sa'yo. Bakit ka umiiyak? Nakakainis. Ayaw niyong umalis, di ba? Guardia, palayasin niyo sila. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Juan, ang boses ni Dad. Bakit pamilyar? Ayos ka lang ba? Daddy, ayos lang po ako. Binubuli po ako ng masamang babaeng yan. Siya ang tunay mong anak. Ano magiging anak mo ang bastardo na yan? Zero, Hindi siya bastardo. Siya ang tagapagmana ng pamilya Fu. hindi ka pa nga kasal. Sinasaktan mo na si Zero. Zero, ang proposal ngayon. Huwag kang papayag. Ma, galit lang po siya. Hindi po siya ganyan kadalasan. Sinasabi niyo bang gayon? Magpo-propose ako kay Zero? Naghanda ka ng ganito kalaking handaan ngayon. Inimbitahan lahat ng mga elite sa Haicheng. At lahat sila ay nandito na. At lahat ng plano ay mahigpit na itinatago. Hindi ba ikaw magpapakasal kay Zero? Ay nako, ang daddy ni Juan ay naging manugang pamilya Lin. Hindi niya mamahalin si Juan. Juan, sumama ka kay mommy. Mommy, bakit tayo alis? Ikaw ang nanay ng anak ko. Ikaw pala. Si Fu Yunshen ang daddy ni Juan. Ikaw to. Ikaw yung kagabi 5 taon na ang nakalilipas. Fu Yunshen, nagkalokohan ka. Bitawan mo ako. Ikaw. Zero, paulit-ulit mong pinagmalupitan ang asawa at anak ko. Ang bawat kasalanan mong nagawa ay sapat na para mamatay kang 10 beses. Ginawa ko to lahat. Dahil mahal kita. Zero, tingnan mo ng maayos. Ang posisyon bilang MRS Fu ay palaging para kay Huhan. Zero, tumayo ka. Fu Yunshen, bakit mo pinagmamalupitan ang anak ko? Ang dapat mong kakasalan ay anak ng pamilya Lin. Kung hindi dahil sa iyo at kay Yuyu na naglalaro sa parke.
Ang anak naming si Yuyuy ay hindi sana nadukot. Yue, huwag kang matakot. Lagi kitang poprotektahan. Ay? Bata. Paumanhin. Ang pamilya Fu sa loob ng mahigit 20 taon ay patuloy na bumabawi sa pamilya Lin. At noong una, si Yunshen ay bata pa lang. Hindi mo maaring isisi ang lahat sa kanya. Bakit si Yuyu ay hindi alam kung buhay o patay? Habang si Fu Yunshen ay masarap ang buhay ngayon? Fu Yunshen, habang buhay kang may utang sa pamilya Lin. Ngayon, kailangan mong makipaghiwalay sa pipinayan. Tita, ang pagbanggit mo sa nangyari kay Yue ay dahil alam mo rin. Nakasalanan lahat ni Lin Zero, di ba? Hindi ako makikipaghiwalay kay Huan. Mulang gayon, ang pamilya Fu ay hindi na makikipagtulungan sa pamilya Lin. Palabasin ang ginang Lin. Fu Yunshen, huwag kang masyadong mapang-api. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayos na ang lahat. Ayos na ang lahat. Juan. Ma'am, may tumawag ng ospital. Mahina ang katawan ng pasyente at nagdadalang tao pa ng kambal. Biglang nagkaroon ng problema sa oxygen supply ng ina, kaya nawalan siya ng malay. Buntis? Kambal, Hindi niyo pa rin alam yan. Anong klaseng pamilya kayo? Kaya pala ayaw niyang magising. Ano ba ang ginawa mo? gusto ko ring itanong yan sa'yo. Ano ba ang ginawa mo kay Juan? Ano? Pinapunta mo siya para maging cleaner. At hinayaan mo pa si Linziru. Nabuhusan siya ng kumukulong sabaw. Hindi ka tao. Kasalanan ko lahat. Daddy, bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Bakit? Juan, samahan mo si Daddy. Sa lugar niyo ni Mommy. Pwede ba? Una ang bata. Tapos ngayon, buntis ka na naman. Akala mo ba sa ganyan? Makakapit ka na kay Kuya Yunshen? Nandito na tayo. Pasok na. Ang mga librong ito ay, mag-ingat ka, yan ang mga textbook ni Mommy sa kolehiyo. Kahit ako hindi pwedeng galawin yan. Ito ang sapatos na suot ni Mommy. Sa loob ng maraming taon. Luma na, di ba? Bakit hindi ka bumili ng bago? Dapat gusto ni Mommy. Bumili ng bagong pairs pagkasahod. Pero kailangan ng mag-kindergarten ni Juan. Kaya binilhan na lang ni Mommy si Juan ng bagong bag. Daddy, anong nangyari sa'yo? Daddy, umiyak ka ba sa gutom? Hindi pa tayo kumakain ngayon. Inumin mo yan. Kami ni Mommy. Kapag umiyak sa gutom, tubig na may asukal ang ininom namin. Juan. Simulang gayon, sisiguraduhin ni Daddy na magkakaroon kayo ni Mommy ng pinakamagandang buhay at hindi na kayo maghihirap pa. Hela, Gising na si Juan. Seg, pupunta na akong gayon. Saan ka pupunta?
sa civil registry para mag-divorce. Pwede akong humingi ng tawad sa mga nakaraan. Divorce? Imposible. Mommy, huwag kang makipag-divorce kay Daddy. Dahil sa kanya, gulo ang buhay ko. Gusto mo pa akong pahirapan? Imposible. Mommy, si Juan ang mabait mong anak. Sino ang lalaking ito? Hindi kilala ni Juan. 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 Ang mga nangyari noon, humihingi ako ng tawad. Marami akong nagawa na nakasakit sa iyo, pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Alagaan kayong anak natin. Kung talagang para sa kinyan, huwag mo na akong pakita. Magpakasal ulit. Si Juan, di pa kaya ang stress ngayon? Ikaw, wag ka nang dumagdag sa gulo. Paano basuyin ang isang babae? Ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay 3 bagay, pera, kapangyarihan, at kagwapuhan. Boss Fu, nasa iyo na lahat yan. Ang kulang lang kay Maam ay pagmamahal. Kailangan mo lang, ipahayag ng maayos ang pagmamahal mo. Bakit di ka magsimula sa pagpapahayag ng pagmamahal? Psych. Naipadala ko na ang pagmamahal ko. Talagang si Boss Fu, ang nag-isip buong gabi para sa pagkatapat na yan. Talagang kakaiba. Si Maam. Pinatay niya ang tao. Bakit ang hirap makipaghiwalay? Nagpadala pang virus. Bob, Si Lola, bibisitahin kayo. Hello, Lola. salamat. Salamat. Juan, ang pagpunta ko ngayon ay para sunduin ka at ang kapatid mo pauwi. Mahina ang katawan mo. Magtira na tayo sa isang bahay. Para mas madali kong alagaan ka. Okay naman kami ni Juan dito. Para sa bata, hindi ba maganda yun? Okay lang, depende sa gusto ni Juan. Psych. Patay na ako. Hoy, bungi, kontrolin mo yang anak mo. Kung maghahack ulit siya sa komputer ko para maglagay ng horror screen, patayin ko siya. Sino ba ang nagpabigay sa inyo na sumigaw ng ganyan sa tanghali? Kung ayaw mong marinig, lumipat ka na. Tama yan. Anong klaseng mga tao ba to? Sino ba sila? Mommy, nararakot si Ere. Pumunta na lang tayo sa bahay ni Lola. Pero magdidiborsyo naman kami ni daddy mo. Magtutira pa ba tayo? Hindi ba maganda yun? Hindi na magtutira. Simula ngayon ang pamilya Fu ay palalayasin ang anak pero mananatili ang manugang. Ayaw ni Juan at lo tayo sa villa. Hayaan nating si Fu Yunshen na yang tanga. Ikaw na lang ang maghotel. Sage, Juan, Juan. Ganito na lang. Balik muna tayo sa villa. Mamaya ipapakuha ko sa katiwala ang mga gamit. Simula ngayon, ito na ang bahay namin ni Juan at Juan. Ikaw na masamang anak. Lumayo ka hanggat maaari. Saan naman ako titirang gayon? Halika, kumain.
Mommy, umulan kagabi. Magkakasakit kaya si Daddy? Huwag kang mag-alala, yang masamang batang yan. Nagpapanggap lang yan. Halika, kumain, itong bird's nest na to. Amang tama sa katawan mo, tikman mo. Huwag mo nang isipin, walang mangyayari kay Lin Chengyu. Hello, kamag-anak ba kayo ni Fu Yunshen? Nahimatay siya dahil sa mataas na lagnat. Nagdulot ng matinding myocardial infarction. Hello, kamag-anak ba kayo ni Fu Yunshen? Nahimatay siya dahil sa mataas na lagnat. Nagdulot ng matinding myocardial infarction. Bilisan nyo. Ipadadala ko sa iyo ang address. Hindi ka pwedeng mamatay. Huwag mo na akong alalahanin. Juan, may utang akong formal na paumanhin sa'yo. Huwag kang matakot, pero kung magpupumiglas ka pa, hindi ko masisiguro kung anong mangyayari mamaya. Ako. Halikan mo ako. Huwag kang sumobra. Signa. Alam kong bilang ama, wala ako sa buhay, ni Juan sa loob ng 5 taon. Bilang asawa, marami akong naidulot na sakit sa'yo. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Umasa lang ako na makapagsimula tayo sa unang hakbang. Juan, pakasal ka sa akin. Siya yon. Hoy, mukha ka namang desente. Bakit hindi ka mapakabuti? Natuto ka pang manggulo ng babae. Guard, ilabas nyo yan. Kami ay legal na mag-asawa. Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya. Aining, totoo ba yan? Ah. Dalhin nyo yung bastos na yan. Juan, Dahil sa'yo, di ako nakakain. Naglakas loob kang lokohin akong sigarilyo. Fu Yunshen, narapat lang sa'yo yan. Sige, pagkatapos nito, hindi ka maubusan ng pera. Ay haha, ay, nakita mo ba ang anak ko? Ang huling lugar na iniwan ng anak ko ay ang Chaoyang Orphanage. Chaoyang Orphanage? Di ba yun yung orphanage kung saan ako lumaki? Anak ninyo? Ilang taon nang gayon? Kasing edad mo ang anak ko, 25 taon na rin. Di ka ba makapagsalita? Ay, nga, ikaw nga ang anak namin. Ay nako. Te. Pero nakita lang naman tayong gayon. ay, Tama nga, ang itsura mo noong bata pa ang nanay mo, ay magkakahawig na magkakahawig. Ako pa ang nagturo sa iyo ng Seng language. Nakalimutan mo na? Kung di ka maniniwala, magpadna test tayo. Halika, halika. Ay, upo ka. Upo ka, hi. Galing sa probinsya ang tatay. Wala kaming pera, kaya sa maliit na klinika na lang ng kabarangay tayo. Sa ganitong klinika, di kayang magpadna test. Dadaling ko kayo sa malaking ospital. Hihi, umupo ka diyan. Hoy, alingkaw, palagasin mo ang sanggol sa tiyan ng batang ito. Ipapalagay mo sa akin. Mag-asawa talaga sila. Minsan may mga ganitong. maliit na laro ang at ang asawa niya. Fu Yunshen, saan mo dinala? Si Juan. Di pa ba siya nakakawi? Siyempre, nakita ng butler si Juan. Naalis kasama ang isang matanda. Ano ba talaga ang trip mo? Hindi ako yun. Grebe, may nangyari kay Juan. Special Assistant Zoe, i-lockdown ang lungsod. Tawagan mo ang traffic bureau ngayon. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko makita si Juan. Pero Vice President,
ang kalagayan ng inyong katawan. Okay lang ako, bilisan mo. Opo, I-abort ang bata sa tiyan ng dalagang to, at tanggalin nyo na. Gusto nyo ba ng gamot? O painless na abortion? Kung ano ang pinakamura, yun na. Aray, ay, naku. Hoy, huwag kang tumakbo. Hoy, tumigil ka. Are, Aray! Anong ginagawa nyo? ibalik nyo na yung babaeng yan. are, Laukaw, pwede bang walang anestesya? Mas makatipid yan. Huwag! Huwag ninyong saktan ang anak ko. tumigil kayo. Are. Fuyun Shineko. Kung may mangyari sa asawa ko at sa anak ko, o may masama sa kanila, papahirapan ko kayo ng higit pa sa kamatayan. Ano man ang mangyari, tanungin mo kung sino ang nasa likod nila. At sabihin mo na rin sa matandang ginang. Ihaharid Kira. Ayos lang ako. Doktor! Doktor! Doktor, iligtas niyo ang nanay. Pakiusap, bitawan niyo po ang pasyente. Lahat ay normal. Gayon Shen. Tulungan mo akong maglagay ng sinsiwan, maghanda, go. 39 degrees na ang lagnat. Bakit ngayon lang dinala sa ospital? Konsultasyon sa cardiology. Opo. Nagkolapse ang pasyente. Sino ang kamag-anak ni Fu Yunshen? Bakit totoo ang bawal? Juan, ayos ka lang ba? Sino ang kamag-anak? Pumirma na po kayo. Juan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Magdidiborsyo na sila. Ako ang nanay niya. Ako ang pipirma sa critical illness notice na ito. Hihintayin ko siyang lumabas. Hihintayin ko siyang lumabas. Sino si Huhuan? Ako si Juan. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan mo ng mahigit 100 beses. Wen. Mabuti tayos ka lang. Pinatawad mo na ako? Talagang may sakit ka. Bakit hindi mo sinabi nun? Hindi mo ba inisip? Kung mamatay ka, paano kami ni Juan? Dahil sa inyo, ayaw ko nang mamatay. Daddy. Ay nako, Gumugulo sa nagmamahalan. Baka hindi ka na tumangkad. kaya sila pala, na kunwaring magulang mo, ang pumadaya sa iyo para pumunta sa klinika. Gusto mo pa bang hanapin ang tunay mong magulang? Dahil kay Juan, hindi na ako nag-isip niyan. Masyadong minamahal ako ni Modern Orphanage. Nagpakasal na ako. Dapat kitang ipakilala sa kanya. Gagalingin ko ang sarili ko. At ang mga magulang mo, hahanapin ko rin para sa iyo.
balik na si Huhuan. Halika. Lapit ka. Ano ta? Ang pamilya Lin ay nagpupromote ng charity dito sa orphanage. Para ang mga dating bata ay magpa-blood sample at i-register. Para madali silang makahanap ng magulang. Huhuan, magpa-blood test ka rin. Ang babaeng walang boses na to. Bakit nanito pa? MRS Lin, Miss Lin, kilala nyo rin si Huhuan. Bakit mo pa kinukuhanan ng dugo ang pipi na yan? Si Huhuan din po ay lumaki sa aming ampunan. Inutusan nyo po kami na kolektahin ang DNA. Ang laha, walang dapat makaligtaan. Hindi kaya si Huwan din. Ay kapatid ko. Hindi siya. Ay naku ma, ang donasyon ng pamilya Lin ay hindi para sa mga taong tulad niya na maghanap ng magulang. Tama. Direktor, itapon mo ang maruming sapatos ng pipi na yan. Iginagalang kita. Pero huwag kayong sumobra. Bakit hindi siya pwedeng maghanap ng magulang? Huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa tulong ang pamilya Lin, kayong ang matatanda, mahina at may sakit, ay matagal nang walang makain. Director, ngayon, kailangan mong itapon ang test tube na ito. Para sa akin. Kung hindi, alisin ng pamilya Lin ang aming pondo. Inaabuso nyo ang inyong kapangyarihan. AMM. Ang donasyon ng pamilya Lin ay hindi ko kailangan. Ang iyan ay test ngayon. Ay hindi ko na itutuloy. Mommy, nahanap na ni Juan ang iyong tunay na magulang. Tingnan ko nga. Kung sino ang babaeng yan. Para makapanganak ng isang kakaibang tulad mo. Ikaw ang nanayng mommy. MEA. Bastos na bata, sinasabi mo bang ang bastos na pipi na ito ay kapatid ko? AMEA, ang paraan ninyo ng paghahanap ng koneksyon ay napakabobo. Dahil lang sa papel na ito. Totoo ang sinasabi ko. Juan, nagkamali ka ba? Mommy, ginamit ni Juan ang pinaka-advanced na teknolohiya sa pagkilala ng mukha sa buong mundo. Kinolekta at sinuri ang daan-daang milyong mukha para makuha ang ulat na ito. Imposibleng magkamali. Bigyan niyo akong laptop. Ipapakita ko sa inyong gayon. Tingnan nyo, ito ang AI simulation. Kung paano magiging hitsura ni Mommy kapag matanda na. Kamukha mo. Yummy. Ikaw na bata ka. Mukhang totoo naman ang ginagawa mo. Sayang lang, ang yuyu namin ay hinipipi. Sino ang nagsabing hindi makapagsalita si Huhuan? Huhuan, hindi mo ba naalala? Noong dumating ka sa ampunan, nakakapagsalita ka. Pero nang magkasakit ka at nilagna, doon lang nawalan ng boses. Mareslin, baka nga anak mo si Huhuan. Bastos na matanda. Ang pipi na yan, magkano ba ang ibinigay niya sa'yo? Para makipagsabuatan ka sa kanya. Para lokohin ang pamilya Lin? Ma, huwag kang magpapaloko sa kanila. Bakit ko naman kayo lolokohin? Ma, tingnan mo, nagpapaluso pa rin siya. Hoy, bawiin agad ang pondo sa Chaoyang Orphanage. Utulin ang tubig at kuryente. Gusto kong ang pipi na yan, at ang mga pulubi na yan, ay magutom lahat. Bawiin ang pondo? Bakit? Daddy. When you group, Fu Yonshen, Huhuan. Nagdonete ng 200 milyon. 200 milyon? 200 milyon? Opo. Kagagaling lang ng Vice President. Binili niya ang lupang ito sa pangalan ng ginang. Mula ngayon, lahat ng gastusin ng mga bata sa Chaoyang Orphanage sasagutin na ng Huanyu Group. Palabasin ang mga tao ng pamilya Lin. Itulak sila palabas. Opo. RA. Bitawan niyo ko. Bitawan niyo ko. Ang pamilya Lin ay laging gumagawa ng kawanggawa. Hindi ko akalaing ganoon sila kasama. Ang iyan ay sample na ibinigay nila. Itapon na lang natin. Tayo na lang ang kukuha. Handa ang pamilya Lin na magbayad ng ganoong halaga. Tanggapin niyo na po, Inay Director. At sinampal ka pa nila. Kaya't ituring niyo na lang itong bayad pinsala. Tama nga naman. Kung gayon, dadalhin ko ang mga test tube na ito sa ospital.
Vice President. Si Huhuan ay si Yuyu. Maasahan ba ang balitang ito? Ang sistema ng ENA paternity test na may face recognition ay binuo ng Huanyu Group at personal na pinangasiwaan ng Young Master, kaya't walang duda. Panatilihin mo munang sikreto ito. Hahanap ako ng tamang pagkakataon para sabihin kay Juan Juan. Masusunod. Kung gayon, Maganda ito. Sales lady. Nabalitaan kong dumating na ang damit na ito sa inyo. Kunin mo at ipasuot sa akin. Zero, sigurado akong bagay na bagay sa'yo. Ang damit na yan. Aumanhin, ang damit na ito ay ang pinakabagong. High-end custom-made gown. Wala ka pang karapatang sukatin ito. Wala akong karapatan. Kung gayon, sino ang may karapatan? Wow, Miss Pu, ang ganda niyo po sa damit na yan. Talagang bumagay sa inyong personalidad. Alagang bumagay sa inyong personalidad. Ikaw na naman? Huhuan, Hoy, bula, bakit ka nakikipag-agawan kay Lin Zero? Sa damit? Hubarin mo yan agad. Bakit ka alis? May guilt ka ba? Wala akong dapat ikahiya. Alam ko na yan, sinabi na nga ni Lin Zero. Nabuntis ka lang, kaya mo na-hook si Fu Yunshen. At naging third party ka. May mukha ka pa, na makipag-agawan kay Lin Zero sa damit. Hubarin mo yan agad. Tungkol sa pagbubuntis ko, hindi ko at ni Fu Yunshen sinabi sa kahit sino. Pero bigla akong dinukot para ipa-abort. Kaya ba? Paano mo nalaman na buntis ako? Alam lahat ang kahiyan mong umakyat sa bintana. Tapos tanong mo pa kung paano ko nalaman? Ano? Kung ganoon, ang nasa tiyan nyo ay tagapagmana ng pamilya Fu. Manahimik ka. Ang anak kong bastardo. Ano naman maging? Tagapagmana ang pamilya Fu? are, Bastos ka. Kinuha mo ang damit ko. Tapos sinuntok mo pa ako. Hubarin mo yan. Pusong marka sa bala. Miss Lin, pwede ba naman? Huwag magpaarte ng walang katwiran. Si MS Hu ay may marangal na pagkatao. Kung masaktan siya, hindi natin kayang bayaran. Marangal? Siya ay isa lamang. Kabit na ginamit ang bata para italis si Kuya Yunshen. Kabit lang siya. Niloloko niya kayong lahat. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Anong ang babaeng ito ay may birthmark na katulad ng kay Yuyu. Ang mga babaeng tulad ni Huhuan ay marami na akong nakita. Siya ay isang willed chicken. Iniisip niyang dahil sa dalawang itlog. Ay magiging phoenix na siya. Mangahap ka. Tama. Kapag kinamuhian ka na ni Kuya Yunshen, isa lang ang magiging kapalaran mo. Ang iwanan ka niya. Sa tingin niyo ba? Tanging ang mayayaman at bolang ang karapat dapat magpakasal at magkaroon ng pag-ibig? Hindi ko maintindihan. Tulad mo na kapag nakikipag-away, ay puro kaway lang ang alam. Hindi ko talaga alam kung paano mo naisip na karapat dapat ka kay Kuya Yunshen. Ha. Ay, kaway lang ang alam. Nakakatawa naman, AMM, Hoy, ulo ng baboy. Hoy, Special Assistant Zhao. Si MS Fu na pinapabantayan ni Boss Fu, may problema. Pinahihirapan siya ng pamilya Lin. Kung magtatalo pa kami, baka saktan nila ang anak ko. Sa inyo na, ang damit na to. Ibinigay? Sa akin naman talaga yan. Madumi na nga. Ang suot mo, ibibigay mo pa? Kung gayon, huwag mo ring suotin. Ang galing mong gumupi. Ang babaeng tulad mo ay hindi karapat dapat magsuot ng ganyang damit. Heart-shaped birthmark. ayos ka lang ba? Fu Yunshen, umalis ka diyan. Hayaan mo akong makita ng malinaw. Bitawan mo. Ilang beses ninyo na siyang inapi at sinira. Hindi ko na kayo hahayaang lumapit sa kanya kahit isang hakbang. Tita Lin, Lin Zero.
Hindi ba kayo? Umasa lang sa Ling Group? Sa loob ng 3 minuto, ipapabagsak ko ang Ling Group. Opo, ayusin ko na po. Hello. Ano? Lahat ng pondo ng Ling Group ay na-freeze. At idineklara ng bangkarot. Ano? Tara na. Kuya Yunshen, Kuya Yunshen. Talaga bang pinabagsak mo sila? Huwag kang mag-alala, ang pamilya Lin ay nalugi lang. Hindi naman sila kinumpiska. Makakakain pa rin sila. Maligayang pagdating, Boss Fu. Maligayang pagdating, Young Master Fu. Ang lahat ng damit na gusto ni Young Master Fu, para kay Miss Biao, ay narito. MM. Ay? Oh. Balutin niyo lahat ng natira para kay mommy ko. Juan, masyado ang megastos. Huwag mo lang akong punahin. Kung may sisihin man, si Daddy yon. Nagkamali ako, gagawin ko ulit sa susunod. Masakit pa ba ang paa mo? Hindi na, namamaga lang ang paa ko kapag buntis. Tara na, bubuhatin kita pawi. Ay. Daddy, gusto mo lang buhatin si mommy, di ba? May kosen naman tayo. Huwag kang magsalita. Siguro, lahat ng simulang tadhana. Mukhang malas. Fu Yunshen, hindi na kita kinamumuhian. Hindi ko inakala, Fu Yunshen, na napakawalang puso mo. Na naglakas loob kang saktan ang pamilya Lin. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang aking tunay na anak na si Yuyu noon. Ngayon naman, ipinapahiya mo ang aking inampon na si Zero. Dapat kang mamatay. Ma, hindi pala talaga ako ang tunay mong anak. Wow. Zero, sa puntong ito. Kailangan nating magmadali at mag-isip ng paraan para mabawi ang ari-arian ng pamilya Lin. Bukas, sasamahan kitang humingi ng tawad sa pamilya Fu. MS Gu. MS Fu, huwag kang umalis. Nandito kami para humingi ng tawad sa'yo. Kung taos puso ang pagsisisi ni Ginang Lin. Siguro hindi gaanong malulungkot si Juan. Kapag nalaman niyang siya ang tunay niyang ina, hindi siya gaanong malulungkot. Umupo po kayo. Boss Fu, MS Gu. Dati po, kasalanan ng pamilya Lin. Zero. Juan, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat inagaw ang damit mo. Akiusa, tanggapin mo ang aking paghingi ng tawad. At patawarin mo ang pamilya Lin. Ay, isang damit lang naman. Nagsorry na si Zero sa'yo. At tawarin mo na siya. Ang galing mong umiwas sa issue. Ginang Lin, kung ganyan ang ugali ninyo, umalis na kayo. Ito ba ang sinseridad ng paghingi ninyong tawad? Hindi ko tinatanggap. Aray. Boss Fu. Nagkamali ka. Hindi yan ang ibig naming sabihin. Taos puso kaming humihingi ng tawad sa inyo. Zero. Lumuhod ka agad. At humingi ng tawad kay Ginang Pu. Ma, bakit mo ako pinapaluhod? Sa kanya? Hindi ako luluhod. Sig. Kung hindi ka luluhod, lumayas ka sa pamilya Lin.
Alis ako. Umanhin. Juan, ang paghingi ng tawad na ito. Nasayahan ka ba? Hindi ako nasayahan. Lin Zero, nakalimutan mo na ba? Naniloko mo si Juan para magpalaglag. Sa isang maliit na klinika, pumayag na ang kasabwat mo na maging testigo. Maghintay ka na lang sa kulungan. Dahil lang kay Puhuan. Kaya kaganyan ka walang awa. Juan, Mamatay ka na. Masakit ba? Noong nilandi mo si Kuya Yunshen, dapat naisip mo na, mangyayari to sa'yo. Lin Zero, nababaliw ka na. Kuya Yunshen, tingnan mo ng mabuti. Ako ang kababata mo. Siya ay isa lang, hamak na pipi. Huwag mong hawakan. Dugo. Dugo. Zero, bakit ka ba ganyan kahangal? Ang kutsilyong yan, pwede mo bang paglaruan? Tingnan mo ang kamay mo. Dinudugo na. Ahahaha. Anak ko, Ginang Lin. Ang ginawa ni Lin Zero ay tangkang pagpatay. Huwag mo akong takutin ng batas. Hindi naman namatay ang tipi na yan, di ba? Tatawagin ko ang family doctor. Huwag, tumawag kan pulis. Pupunta ako sa ospital para magpa-examine. Para si Lin Zero, para saktan ang anak ko, at magbayad sa akin. Sige, tawagan na ang pulis. Ma, Huwag kang tatawag ng pulis. Tita Lin, si Lin Zero lang ba ang nakikita mo? At hindi si Juan? Anak ko si Zero. Si Huhuan ay isa lang, na walang magulang na kabit. Kung hindi niya inagaw si Fu Yunshen, at paulit-ulit na binuli si Zero, magiging emosyonal ba si Zero para saktan siya? Naimbestigahan na ba talaga ang mga magulang ni Juan? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang aalis. Si Juan ang tunay mong anak. Papanorin mo ba siyang mamatay? Siya ang aking kababata, si Yueyu. Siya ang aking kababata, si Yueyu. Hahaha. Inoprotektahan mo talaga ang pipi mong asawa. Kaya mong magsinungaling ng ganyan. Mommy, Ayami Fu Yunshen. Hindi lang yan. Ibabalik mo rin. Lahat ng ari-arian, Pamilya Lin, at mangako na hindi mo na muling gagalawin ang Pamilya Lin. imposible. Pagsisisihan ko ang nangyaring gayon. Liao Q. Si Liao Q ang pinakamahalaga. Ayos lang ako. Si Juan ang gumulo sa inyo. Ang ari-arian ng Pamilya Lin ay babalik sa dati bukas. Zero, tara na. Lin Zero. Ang nangyaring gayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng walang katapusan. Mommy, Juan, pumunta tayo sa ospital. Madam, Miss. Ang resulta ng DNA test mula sa Chaoyang Orphanage ay lumabas na. Nahanap na si Miss Yuyu. Ay, double ang saya nito. Sino? Bilis sabihin mo. Si Huhuan. Si Yuyu nga pala. Dapat matagal ko nang nalaman, bakit hindi ko napansin na siya si Yuyu. Yunshen, Alam kong nagkamali ako. Ako ang nagkasala kay Yuyu. Ito ang shares ng Pamilya Lin. Ibigay mo sa kanya. Ibigay mo lahat sa kanya. Nakikiusap ako. Pwede ko ba siyang makita? Ayaw kang makita ni Juan. May gusto siyang iparating sa'yo. Sabi niya, hindi siya si Yuyu. Siya si Hehen. Ang pangalang yan ay galing sa nanay direktor ng ampunan. Isa lang ang nanay niya, MRS Lin. Nagpapasalamat siya sa pagluwal mo sa kanya.
Pero sana'y wag na kayong magkita pa. Hehehe. Nagkamali si nanay. Ako ang nawalan ng anak. Nawala ko ang anak ko. Kasalanan ni Zero. Kung makukulong si Zero, tiyak na patatawarin ako ni Yuyu. Katiwala, dalhin agad si Zero sa presinto. Wow. Hahaha. Pakiusap ikasal na ang bagong kasal. Maligayang kasal. Fu Yunshen, 5 taon kang nahuli sa kasal na to. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang aming huhuan. Palabasin niyo siya. Ang swerte ko. At napangasawa ko ang isang mabait na tulad mo. Halik, 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 halik.